Hello po. Isang panibagong kabanata na naman ang hatid ko sa inyo. Naku, intense at kapanapanabik ito. Kaya hindi na natin patatagalin pa. Simulan na natin. Rebecca POV. Pagliko ko sa hallway, halos mabangga ko si Lucy na parang nagmamadali. Hindi pa man ako nakakapagbuka ng bibig ay kagad niya akong hinila. Mahigpit ang kapit sa braso ko. Gising na si Jayden, bilisan mo! Halos pabulong pero puno ng excitement ang boses niya. Parang tumigil ang oras nang marinig ko yon. Hindi na ako nagtanong, tumakbo na rin ako. Ang puso ko parang may sariling buhay. Malakas, mabilis at halos sabay sa bawat hakbang ko. Pagdating namin sa harap ng kwarto, sabay naming binuksan ang pinto. Parang wala ng oras para sa pag-aalinlangan. Naroon sina Doc Barcelo at Doc Alcarte. Parehong nakatayo sa gilid ng kama habang chine-check si Jayden. Nakita ko kaagad ang maliit na katawan ng bata. Nakakabit pa rin sa ilang tubo. Mahina, pero gising na. Jayden, halos hindi ko na malayan na lumapit ako. Parang otomatiko na gumalaw ang mga paa ko. Hinawakan ko ang kamay niya. Mainit, buhay na buhay. Nang maramdaman niya yon, dahan-dahan niyang minulat ang mga mata niya. Mahina, pero may ngiti. Yung ngiti na parang liwanag pagkatapos ng napakahabang dilim. Ate, mahina pero malinaw ang tawag ng bata. Sumikip ang dibdib ko. Napakapit ako sa kama para lang hindi matumba sa bigat ng emosyon. Hey baby, tinakot mo ko, sabi ko. Pilit pinipigilan ang pag-iyak. Ngumiti siya ng bahagya at marahang kumura. Sabi ko naman po, babalik po ako, hindi ba? Nautal niyang sabi. Tumawa ako, mahina pero puno ng luhang mga mata ko. Oo, bumalik ka nga. You kept your promise. Habang nakaupo ako sa tabi ni Jayden, tahimik akong pinagmamasdan kung paanong maingat na tinatanggal ni Doc Barcelo ang wire na nakakabit sa bata. Pero kasabay nun, may kaba pa rin akong hindi maipaliwanag. Miss De La Vega, bunga ni Doc Alcarte sa formal na tono habang nilalapag ang chart sa dulo ng kama. The surgery was a success, but we still have to monitor him closely. You see, after brain tumor removal, it's normal for patients to experience a few temporary side effects. Napatingin ako sa kanya, pilit pinapakalma ang sarili. I know, pero gusto ko pa ring marinig. Possible mild confusion, headaches, sometimes a bit of memory loss. Mahinahon niyang sabi. Pero sa case ni Jayden, his response is very promising. Nakaka-recognize siya kaagad, which is a good sign. The next few days will tell us how his brain adjusts. Tumango ako kahit na may kerot pa rin sa dibdib sa tuwing tinitingnan ko ang bata. So, he'll be okay? Ngumiti si Doc Alcarte, yung tipong ngiti na may halong pagod pero may tiwala. If his condition stays stable like this, yes, he's a strong kid. You should be proud. Bago pa ako makasagot, bumukas ang pinto ng biglaan. Sabay kaming napalingon. Si Marlon, may dala itong paper bag at mukhang galing pa sa labas. Bahagyang pawisan pero may nakaukit ng ngiti sa labi. Sandaling natigilan si Doc Alcarte at agad kong nakita ang bahagyang pag-ikting ng panga nito. Sorry to interrupt, Doc, sabi ni Marlon. Diretso lang ang tono. I just dropped by to give something to Rebecca. Matalim na napatitig si Doc Alcarte. Hindi man siya nagsalita agad pero halatang nagbago ang ekspresyon niya. Mula sa kalmadong professional look, unti-unting sumilay ang inis sa mga mata niya. Oh, it's you again, malamig niyang sabi. Mukhang hindi mo na talaga mapipigilang magpakita dito, Mr. Carpio. Bahagyang nagtaas ng kilay si Marlon pero hindi nagpatalo ng tingin. Bakit, Doc? May problema ba sa pagbisita ko? I'm just checking on them. Jayden's doing fine, right? Napatingin ulit ako kay Doc Alcarte at ramdam kong umiinit ang hangin sa pagitan nilang dalawa. Yung tipong kahit na wala pang sigawan, tensyon na kaagad.
Kung concern ka talaga, matalim ang tinig ni Doc. You could just ask the nurse's desk instead of interrupting me in the middle of a post-op briefing. Tahimik ako na napatingin kay Marlon. Gusto kong sabihin na ayos lang, na hindi naman siya nakakaistorbo. Pero nanatili lang ako nakaupo. Pinipigilan ang sarili. Pero ngumiti lang si Marlon. Parang walang narinig. It only take a second. Lumapit siya at inabot sa akin ang paper bag. Review sheets. Galing kay Dad. He said this might help you for your upcoming board exam. He also told me to wish you luck. She doesn't need that. Agap ni Doc. So sasabihin ni Marlon. Mahinahon pero mabigat yung sabi. I already told her earlier that I'll personally give her the review sheets she needs. Kumunot ang noon ni Marlon. Well, I didn't know that. Sagot niya at bahagyang ngumiti pero may halong sarkasmo. These are from my dad. He thought we could help. Tumaas ang kilay ni Doc Alcarte. Your dad works in the Supreme Court, right? I'm sure he's excellent in law. But Rebecca's preparing for a nursing board exam, not the bar. Nakibit balikat si Marlon as if walang pakialam. It's called support, Doc. Maybe try it sometime. Tahimik ako nang patingin sa kanila. The tension was thick at parang kahit na maliit na spark, sasabog agad ang buong paligid. Imbis kapatid ko ang topic, sa akin patuloy na punta ang usaping ito. Marlon, mahinahon kong sabi. Thank you for the effort. I really appreciate it. But if Doc already prepared something for me, then maybe I'll use that first. Sabi ko na lang para walang away. Nilingon ako ni Doc Alcarte at sa isang iglap, bahagyang lumambot ang mukha niya. Good choice, aniya tapos ibinalik ang tingin kay Marlon. Next time, ask before you barge in. This is a hospital, not your father's office. Hindi agad nagsalita si Marlon pero halata sa mga mata niya ang pagpipigil ng inis. Keep it anyway, you might still need it. Sa kalmadong naupo sa monoblock sa tabi ko. Tumingin si Doc kay Marlon. Kalmado din ang mukha niya pero may utos sa tinig. Mr. Carpio, visiting hours lang ang pagbisita. Please, come back later. Ngunit hindi nakinig si Marlon. Ipinilig lang ang ulo, kaliwat kanan bago nagsalita. May halong pangaasar. Ano Doc? Alam ko naman ang hospital na ito ay sa inyo. At alam ko, pwede namang bumisita anytime. Wala kang karapatang pigilan ang pagbisita ko. Tinignan ako ni Marlon habang sinasabi yon at naramdaman ko na parang pinapangitiranan niya ang sarili. Parang gusto niyang ipakita sa akin na may karapatan siyang narito. Wala akong nakikitang masama kung dadalawin ko si Rebecca. She's not married. She's single. From that start, I've been honest with her. What if I court her? What can you do, Doc? Then Marlon sneered at halatang gusto niyang asarin si Doc. I have every right to visit her and I have every right to try. Napansin kong napakuyom ng kamao si Doc. Mabilis ang paggalaw ng kanyang labi bago nagsalita. Mababa, malamig at punong-puno ng kontrol. Mr. Carpio, sabi niya, mahigpit pero pinipilit niyang manatiling professional. This is a hospital. I will not have my patient's family or staff harassed by anyone. You may visit during visiting hours. That is final. Napansin ko ang maliit na pag-igting sa galaw sa leeg niya. Halos makitang pagpihit ng ugat, pero nanatili siyang kalmado, ngunit ang mga mata niya, matalim, para bang may nakaimpaking banta sa bawat titig. Tumayo si Marlon, lumapit sa akin at tumigil at tumingin ng diretso sa mukha ko. If I'm bothering, tell her then. I thought she deserves to know who's actually caring for her. Hindi ko alam kung dapat ba akong magpasalamat o mainis. Umiiling na ako. Marlon, thank you. I appreciate it. Pero please, huwag na nating palakihin ito. Si Jayden ang dapat na pinagtutuunan ng pansin at hindi ako. Natahimik silang parehas. Si Doc Barcelo nakakunot ang noo na tila naguguluhan sa nangyayari. Si Lucy, hindi na nakaimik, natulala na lang din. Tumikin si Doc. Tumingin ng matalim kay Marlon. This is not the time for your declarations, sabi niya. Respect this space. Nakita kong bahagyang umangat
ang labi ni Marlon. Parang naiinis din pero parang may challenge ang tinig. You acting like you own her. Doc, just because you pay her and she works for you, hindi ibig sabihin you can control her life. Pumikit si Doc saglit at nang buksan ng mga mata, kita ko ang labi sa pagtitimpi. Ngumiti siya ng malamig at halos walang emosyon ang pagbigkas niya. Control? I don't control people. I protect what is mine. And if you think this is a game, then you don't understand what is stake here. Marlon chuckled. Low at puno ng hamon ng tunog. Kung yan ang sabi mo, Doc, then maybe you should remember your boundaries. Aniya, diretsong tingin kay Doc Alcarte. You're one of the doctor of Rebecca's brother, and that's the only role you should play. You're also her boss, and that's where it ends. Unless may iba kang intensyon. Bahagyang ngumiti si Marlon pero hindi yan ang ngiting magaan. Doctors are bound by ethics, right? So maybe, practice what you preach. Natahimik ang silid, walang gumalaw kahit na isa. Ramdam ko yung mabigat na tensyon na parang umusok na hindi makawala. Si Doc Barcelo na unang lumabas. Si Lucy halos hindi huminga. Ako parang natutuyong lalamunan ko habang tinitignan silang dalawa. Dalawang lalaki na parehong matatag, parehong sanay manalo sa salita. Hindi nagsalita si Doc Alcarte. Tahimik niyang dinampot ang chart sa mesa. Pero bago siya tumalikod, tumitig na muna siya sa akin. Matagal, diretso. Yung tingin niya, hindi lang basta professional. May babala. May kung anong pinipigilan. I felt my chest tightened. Gusto kong magsalita. Gusto kong sabihin na tama na. Pero parang napako ako sa kinatatayuan ko. Walang sinabi si Doc. Dahan-dahan siyang tumalikod at lumabas ng kwarto. Tahimik, walang kalabog ng pinto. Pero ramdam mo yung bigat ng pag-alis niya. Parang iniwan niyang nakabitin sa hangin ang isang bagay na hindi niya kayang bitawan ng tuluyan. Pagkasara ng pinto, saka lang ako nakahinga ng malalim. Mahina ako napabuntong hininga bago nagsalita. You didn't have to do that, Marlon. Lumingon siya sa akin, bahagyang ngumiti pero matigas pa rin ang panga. He needed to hear it. Sagot niya. He acts like he owns you. Napailing ako. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya na pagmamay-ari talaga ako ni Doc Alcarte. He doesn't. Sabi ko, mahinahon pero ramdaman ka ba? Doc Alcarte has done a lot for us, for Jaden. He doesn't deserve that kind of sin. Pagsisinungaling ko. Umangat ang tingin ni Marlon, diretso sa akin. Maybe, but I also don't like the way he looks at you, Rebecca. Parang may ibang dahilan kung bakit sobra siyang involved. Sabihin mo lang sa akin kung may problema. Tutulungan kita. Hindi ko alam kung paano sasagutin yon. Ang puso ko kumakabog pero hindi ko alam kung dahil sa sinabi niya o dahil kay Doc. Tahimik kaming pareho hanggang sa marinig ko ang mahinang tinig ni Jaden. Parang paalala kung sino talaga ang dapat kong pagtuunan ng pansin. Huminga ako ng malalim at nilapitan ulit ang kama ng kapatid ko. Let's just focus on him, Marlon. Sabi ko, mahina pero matatag. He's the reason. We're all here. Samantala, mahigpit na nakakuyom ang mga kamao ni Morgan habang mabilis na tinatahak ang hallway papunta sa kanyang opisina. Ramdam ng lahat ang bigat ng presensya niya, yung uri ng galit na hindi kailangang isigaw para maramdaman ng empleyado niya. Kilala nilang lahat ang ugali ng boss nilang istrikto. Kanina, pilit pa niyang nilulunok ang inis. Pero ngayong wala na siya sa loob ng kwarto, hindi niya na makontrol ang bugso ng damdamin. Damn that man. Ano bang ginagawa ng hayop na yun dito sa ospital ko? Paulit-ulit sa isip niya habang naglalakad. Bawat staff na masalubong niya, otomatikong napapayuko. Umiiwas ng tingin. Kahit si Nurse Mia, na kilala sa tapang, biglang tumahimik nang makita siya. Mia, malamig niyang tawag. Opo, Doc. Agad nitong sagot at halos pabulong. Tell Rebecca to come to my office. Now! Halos mapaatras si Mia sa tono ng boses ng doktor. Wala nang tanong, mabilis itong tumango. Opo, Doc. Pagkalayo ng nurse, muling humigpit ang panga ni Morgan. Bawat takbang niya papasok sa sariling opisina ay parang may dinadala siyang bigat na gustong sumabog. Pagpasok niya, malakas niyang sinara ang pinto at tuluyan ang pumutok ang inis na kanina pa niya pinipigil. Humakbang siya palapit sa mesa at bigla na lang tumama ang kamao niya sa ibabaw nito.
Umalingaw-ngaw ang tunog sa loob ng tahimik na silid. Tumilapon ang ilang papeles sa sahig. May nabuwal na ballpen holder pero hindi niya alintana. Humihingal siya. Matalim ang bawat paghinga. Ramdam niya ang panginginig ng kamay sa pagpipigil. Damn you, Marlon. Madiin niyang bulong. Halos pumutok ang ugat sa sentido. Pumapasok sa ospital ko na parang bahay niya. Nagde-declare ng feelings sa harap ko at sa harap ng asawa ko. Napangisi siya sa matinding inis. Kinuha niyang isang libro at binato sa sahig. Tumama ito ng malakas pero hindi pa rin sapat para maibsan ang init sa dibdib niya. He crossed the line. Pumikit siya ng mariin, pinilit magpigil. Pero mga salita ni Marlon ay parang echo na paulit-ulit sa isip niya. You're the doctor of Rebecca's brother and that's the only role you should play. Doctors are bound by ethics, right? Muli niyang binuksan ang mga mata. Nangingitim ang paligid dito sa galit. Ethics? Mahinang bulong niya. Mapait ang ngiti. Walang alam sa respeto. Tapos, ethics ang isusumbat sa akin? Damn it! Saglit siyang napahawak sa mesa, pinipilit pakalmahin ang sarili. Pero kahit na anong gawin niya, bumabalik pa rin ang imahe ng mukha ni Rebecca. Ang gulat sa mga mata nito. Ang paraan ng pagtitig sa kanya bago siya umalis ng kwarto. May kirot doon. Hindi lang galit kung hindi kung anong bagay na mas mahirap ipaliwanag. Humugot siya ng malalim na hininga. Saka marahang naupo sa swivel chair. Pero kahit na nakaupo na, nanatiling mahigpit ang hawak na sa mesa. Ang tahimik ng opisina, tanging tunog lang ng aircon at mabilis sa tibok ng puso niyang maririnig. At sa isip niya, iisa lang ang malinaw. Kung wala lang ibang tao kanina, baka tuluyan niya ng sinapak si Marlon Carpio. Kinakabahan si Rebecca habang nakatayo sa tapat ng pinto ng opisina ni Doc. Ramdam niya pa rin ang bigat ng mga nangyari kanina, ang mga tingin, ang mga salitang tila may nakatagong apoy sa likod ng bawat isa. She took a calming breath, trying to calm herself. Kalma lang, Rebecca, hindi siya dapat matakot. Doc Alcarte might be upset but he's still a professional, right? Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Sa pagbukas ng pinto, unang niya napansin ang mga nagkalat na papel sa sahig at ang basag na katahimikan sa loob. Close the door. Malamig na utos ng doktor mula sa mesa, hindi malang tumingin sa kanya. And lock it. Bahagya siyang natigilan. Doc? I said lock it. Mahinahon pero matigas ang tono. Walang espasyo para magtanong. Mabilis niyang sinunod. Marang sinara ang pinto at kinandado. Ramdam niyang kaba sa dibdib habang lumalapit. Sit on my lap. Sabi ulit nito, napasinghap si Rebecca. What? Dito? Sa office? Tanong ni Rebecca, nag-aalangan. Napatingin siya sa pinto. What if someone comes in? Pero walang tugon si Morgan nang tumingin ito sa kanya sapat ng titig para manigas siya. The command in his voice, the sharpness in his eyes. Parang may sariling bigat na hindi niya kayang labanan. Ayoko naman ng gulo, Doc. Mahina niyang sabi pero bago pa siya makatanggi ulit, hinawakan na siya nito sa pulso. Marahas pero hindi brutal at hinila papalapit. Napaupo siya sa kandungan nito. Pilit na iniwas ang tingin pero ramdam niyang tigas ng dibdib nito sa likod ng manipis na polo. Then his hand slid up her arm, his fingers tracing her skin slowly, possessively. Napasinghap siya. Doc, please, wag naman ganito, she murmured. Yumuko si Morgan, halos dumampi ang labi niya sa tenga ni Rebecca. Umiwas ka sa lalaking yun. Bulong nito, malamig pero puno ng apoy. You let that man talk to me like that. You didn't even stop him. Doc, Marlon's just... Just what? Putol nito at biglang tumigas ang panga. Concern? Don't play innocent, Rebecca. Alam kong gusto ka niya. And I don't like it. Her palms were on his chest and trying to push him. Kasabay noon ay ang pagtangkang tumayo pero parang batong dibdib nito. Parang bakal ang mga kamay na nakayakap sa kanya. Doc, you're overreacting. Wala akong ginagawa. Wala? Mariing sabi ni Morgan. You're still married to me, Rebecca. Hanggat hindi mo pa naibibigay sa akin ang anak na gusto ko. Walang lalapit sa'yo. Walang ibang lalaki. Naintindihan mo ba?
Napakagatlabi si Rebecca, nanginginig ang kamay. Nasasaktan mo ko. I don't care, he said, his voice low and rough. You're mine, Rebecca, from head to toe. Every part of you belongs to me. I already marked you mine. Napapikit siya. Pilit kumakawala pero lalo lang humihigpit ang yakap nito. The tension between them thickened anger, fear and something else she couldn't name. Doc, please. Halos pabulong ng boses niya. Not like this. Natahimik si Morgan sandali. Nakatitig sa kanya, the muscles on his jaw tightening. Then slowly, he loosened his grip, letting her breathe. Then stay away from him, he said finally, his voice calmer but still heavy with warning. I mean it, Rebecca. Tumango siya, hindi na kumibo, pero sa loob niya, nanginginig pa rin ang puso niya. Hindi lang dahil sa takot kundi sa kung paano siya nito tinitignan. Parang kanya talaga siya. Muling yumuko si Doc at bago pa siya makapagsalita, hinalikan siya nito, mapusok, puno ng pagnanasa. Napasandal sa Rebecca sa dibdib nito. Halos mawala ng lakas habang pilit na nilalabanan ang halik na parang pinapaalala kung kanino siya. Doc, please, mahina niyang sabi pero hindi siya pinakawalan. The kiss deepened rough at first. Then slowly softened as if he was fighting something inside him. Ramdam niyang init ng hininga nito, ang bigat ng dibdib na tumatama sa kanya't parang bawat galaw ay nagbabantang mawala ng kontrol. Napasinghap siya, pilit na lumalayo pero hinawakan siya nito sa pisngi. Pinipigilan, ang boses ni Doc ay mababa, paus, puno ng babala. Do you even realize what you do to me, Rebecca? Hindi siya makasagot. Do you feel it, Rebecca? You don't know how hard it is to control myself when it comes to you. Napakapit si Rebecca sa balikat ni Morgan, hindi alam kung lalayo o mananatili. Dahil nag-iibang response ng katawan ni Rebecca. Doc, sambit niya't bahagyang ginalaw ang balakang at mas lalong tumatamang pagkababae niya sa matigas na ito. Si Doc naman tumaas babang dibdib sa arawsan na naramdaman para kay Rebecca. Pero bago pa lumalim ang sandali, tumunog ang cellphone sa mesa. Paulit-ulit ang ring. Pareho silang napatigil. Huminga ng malalim si Doc. Nasa mukha niyang paghihirap na itigil ang ginagawa pero wala itong choice. Kung hindi damputin ng phone, nakayuko ito. Pilit pinapakalmang sarili bago sumagot sa tawag. Si Rebecca naman ay mabilis na tumayo. Nilayong sarili. Saka lang nakaramdam ng bigat ng hangin sa paligid nila. Go. Mahinang sabi ni Doc habang nakatingin sa kanya, pausang tinig. Bago ko pa makalimutan na may pasensya pa ako. Tahimik siyang tumango, tumalikod at halos hindi na lumingon nang lumabas ng opisina. Pero sa bawat takbang niya palabas, ramdam pa rin niyang tibok ng puso niya. Muntik na siyang makalimot. Habang naglalakad, pilit niyang pinapakalmang sarili. Pero nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. She just wanted to breathe, to get away from that suffocating tension. Pagliko niya sa hallway, bigla siyang napatigil. May mga lalaking naglalakad sa direksyon niya at isa doon ay agad niyang nakilala. Mabilis siyang umatras, halos mapadikit sa malamig na pader, habang natutup ang bibig para pigilan ang sarili na mapasinghap. Ang lalaking may eye patch sa kaliwang mata, ang taong matagal niya nang hindi nakita. Pero imposibleng makalimutan. Tio Raul, mahina niyang bulong. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang Tio Raul niya ang nakikita niya. Pero bakit siya nandito? At sinong dalawang lalaking kasama niya? Mga tauhan ba yon? Napayuko siya. Dahan-dahan na sumilip mula sa pinagtataguan. Her throat went dry when she saw them stop in front of Doc Morgan. Parang magkakilala na sila. At yan ang ating kwento para sa araw na ito mga kasummer. Ligtas man si Jaden, mas lalo namang nagiging peligroso ang buhay ni Rebecca. Mula sa matinding selos at pag-angkin ni Doc Alcarte hanggang sa nakakatakot na paglitaw ng kanyang Tio Raul. Ano kayang totoong ugnayan nila? Iwan yung inyong mga hula sa comment section. Maraming salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Hanggang sa muli.